Nagsisimula ang ating kwento sa isang lalaking hinang-hina at sugatan. Pagkalipas ng ilang araw, biglang lumiwanag. Ito ang ating bida, nangangalang Jinwoo, at may nakita siyang isang bata na tatawid at biglang masasagasaan na ito. Ngunit sobrang bilis ito'y kanyang iligtas. Siya ay isang awakener at biglang naguluhan. Maging ang bata ay sobrang gulat na gulat sa kanyang ginagawa. Siya ay si Jinwoo na gusto ay tumulong sa mga tao, kahit ang mga tao ay hindi mo lang siya napansin. Gulat na gulat ang kanyang ina. Isa din siyang cat lover at palagi niyang pinapakain ng mga pusang ligaw na nasa galaan, at bigla maya pa'y niyaya siya ng kanyang mga pusa sa isang pusang sugatan at tinulungan niya ito. Bigla naman nagkamalay ang pusa at naalala niya siya ay nag-extract upang maging pusa. Bigla naman dumating si Jinwoo at sinabing sobrang saya niya at gising na ang kanyang pusa at ito na ang kanyang pagkain. Nagulat naman ang pusa dahil pinapakain siya ng pangpusa ng pagkain dahil isa siyang tao, dahil hindi siya kumakain ng panghayop na pagkain. Kaya bigla siyang nagsalta at nagulat na si Jinwoo. Sa sobrang gulat niya ay siya ay napalayo. Muli ang pusa at sinabi niya, "Hoy bata, kumuha ka ng bangko." Naman ang pusa at sinabi, "Hindi mo ba ako nadinig? Kumuha ka ng bangko." At doon nga ay ang pusa ay biglang umakyat at nakaupo lang si Jinwoo at sobrang galit ng pusa. Naman ng pusa ang kanyang sarili sa isang salamin at nagulat siya na siya ay biglang tumaba, kaya sobrang gulat niya at siya ay nahimatay dahil sa sobrang katabaan. Nag-alala naman dito si Jinwoo kaya tinulungan niya ito. Naman ng pusa at sinabi niyang hindi siya nawala ng malay kaya ibaba niya ako. Sabi naman ni Jinwoo, "Sige." At bilagi siya tinawa at sinabi na lang ng pusa, napaka-weird nitong bata. Kaya tinanong naman siya ni Jinwoo kung ano ang kanyang pangalan at sinabi niya itong Kaden. Tinanong naman siya ni Jinwoo kung bakit siya nakakapagsalita. Sabi naman ng pusa ay dahil siya isang tao. At biglang may katahimikan na ganap at pinakain niya ito. At dahil nasa anyo siya ng pusa ay hindi niya maiwasan na matakam at kinain niya din ito. At bigla siyang napusog. Bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan at pinakita ang bahay ni Jinwoo. Sinabi naman ng pusa kung saan siya pupunta at sinabi naman ni Jinwoo na pupunta siya sa pet store upang ipatingin ang pusa niya bakit sa ganitong oras ay gabi na. Kaya isinama niya na lang ito papunta sa pet store upang ipakita dito. Hindi naman makapaniwala si Kaden dahil sa buhat siya ng batang at nakadating na nga sila sa hospital at tinanong pa siya ng doktor kung bakit sobrang gabi na niya. Sabi naman ni Jinwoo na niya lang ang kanyang pusa. At sabi naman ng doktor na wala namang partikular na problema sa kanyang pusa. Sobrang galit ni Kaden. Sasabihin niya papatayin niya ang doktor. Kita sila ng isang pusang sobrang pula ng mata. Kaya sinabihan niya si Jinwoo na tumakbo. Bigla na lang sila inatake ng pusang nagwawala at galit na galit. Kaya sila tumalsik sa basurahan. Bigla na lang silang sinunggaban ng isang pusang galit na galit. Kaya tumakbo sila at kumuha si Jinwoo ng isang sandata. Ngunit isa lang pala itong pang-akit ng mga pusa dahil si Kaden ay may pusa din na akit din siya. At bigla na lang bumalik sa nakaraan na si Mr. Kaden ay may kinakalabang na isang tao. Kahit sino ay kanyang kinakalaban dahil isa siya sa pinakamalakas na awakener sa buong bansa. Isa rin siyang kinakatakutan at nirerespeto ng lahat. Pinapasali din siya sa mga organisasyon upang siya ang mamuno dito. At nang tawagin siya ni Jinwoo ay bigla siyang bumalik sa kanyang kalinga at bigla silang nagulat nang biglang umatake na naman ang pusang
nagwawala, kaya binitawan na ni Jinwoo ang kanyang laruan at biglang tumakbo ang pusa. Lahat naman si Kaden kaya sinabi niya bigla na lang gumalaw ang kanyang katawan ng parang sa mga pusa. Kaya nakita niya ang pusa. Bigla na namang nagwala ang pusa. Kaya nagsimula na naman silang matakot at sinabi ni Kaden na simulan na nilang tumakbo. Kaya naman nagulat silang dalawa. Kaya sobrang takbo nilang dalawa kung saan saan. Kaya dinampot na ni Jinwoo si Kaeden upang makatakbo sila ng mabilis dahil sa pusa nagwawala at sa sobrang bilis nila ay hindi na sila naabutan ng pusa, kaya sila naman ay sobrang hingal na hingal at takot na takot upang sabi na lang ni Kaeden na umuwi na sila dahil pagod na siya. Sa sunod na lang nila solusyonan ang kanilang problema. Tinanong naman siya ni Kaden kung may magagawa ba siya. Kaya sinabihan na lang si Jinwoo na iiwan na lang niya dito upang iligtas ang pusa. At nakita naman ni Kaden na seryosong seryoso ang bata, kaya naman sinabihan na niya ito na tutulungan na lang siya. At bibigyan na lang siya ng kanyang kapangyarihan upang maging kanyang disciple. Kaya naman bigla na lang lumabas ang malakas na kuryente sa kanyang paligid na kahit sa buong lugar ay kumalat ang napakalakas na kuryente na kapangyarihan ni Kaden. At bigla na lang bumalot ito sa katawan ni Jinwoo at bigla na lang silang naalerto upang labanan na ang pusang nagwawala. Tanong naman ni Jinwoo kung anong nangyari dito sa pusa, kaya bigla na lang naman itong umatake at naiwasan naman ito ni Jinwoo gamit ang access ability at sa kanyang kidlat. Gulat naman ang pusa dahil hindi naman ito yung kanyang kapangyarihan na binigay kay Jinwoo, kaya madali lang naiiwasan ni Jinwoo ang mga atake ng pusang nagwawala. Kaya naman bigla na lang ginamit ni Jinwoo ang kanyang technique at bigla namang nagulat dito si Kaden. Kaya naman napatanong siya kung anong klaseng galaw yun. Hindi yun ang kanyang binigay na kapangyarihan dahil maya pa bigla namang umatake si Jinwoo at biglang lumabas ang napakalakas na kuryente at inatake niya ang pusa at natalo niya naman ito. Kaya naman pinuri siya ng kanyang pusa at tinanong kung may iba pa ba siyang ability at tawang-tawa naman si Jinwoo. Kaya maya ay nakita nila ang pusa na wala ng malay. Pinakita naman dito ang isang lalaki na biglang nagalit dahil nawala ang kanyang connect sa pusang nagwawala. Siya pala ang nagko-control dito at sobrang galit niya ay lumabas ang napakalakas niyang aura. Bumalik naman na sa bahay nila si Jinwoo at inalagaan at ginamot niya ang pusang nagwawala kanina. Nalulungkot naman si Jinwoo sa nangyari sa pusa at nawiwirduhan naman dito si Kaden dahil ang pusang yun ay may kakaibang abilidad upang ala naman ni Jinwoo na pinakita niya ang kanyang abilidad at sinabi niya kay Kaden na iksekreto lang niya ito dahil ayaw niya itong maipaalam sa iba. At sinabi naman ni Kaden na yung ibinigay niyang kapangyarihan sa kanya at yung ibinigay niyang abilidad ay isang kilat na tinatawag na awakener ng mga tao. Kaya naman sinabi ng pusa na kung anong problema sa kanya at bakit ganun ang kanyang mga tingin. Bigla na lang napaiyak si Jinwoo at sinabi ng pusa na sobrang weirdo talaga nitong batang ito. Kaya naman napaiyak na lang siya sa ability. At yun na nga, nag-usap na si Jinwoo at saka si Kaden at ipinaliwanag na dito ni Kaden ang mga malalakas ng mga tao na may ability at mga awakener din. Bigla naman tumayo si Jinwoo at kumain at bigla namang humuni ang tiyan ni Kaden, kaya ibinigay na ni Jinwoo ang kanyang pagkain. At habang kumakain si Kaden ay biglang lumabas ang napakalakas na aura, kaya naman bigla silang na alarma at ang pusang nagwawala kanina ay nagising upang magtatalon at tumakas. Dahil sa sobrang takot din ng pusa, ito ay lumabas sa bintana, kaya biglang nagulat naman ang dalawa kung bakit problema doon sa pusa na yun. Kaya sinabi ni Kaden na
Tinanong naman siya ni Kaden kung saan siya pupunta at sinabi ni Jinwoo na hahanapin niya ang pusa. Tinanong naman siya ni Kaden kung mayroon ba siyang lakas upang labanan ng pusa. Pero hindi natitinag si Jinwoo kaya sinabi ng pusa na sasamahan na lang niya ito, kaya sobrang saya ni Jinwoo at sasamahan siya ni Kaden. Pinakita na hinahanap na ni Jinwoo ang pusa at kaya kasama niya ito si Kaden. Kaya naliwanag dito ni Kaden na ang kanyang super ability speed ang espesyal. Nakita na ni Kaden ang napakalakas na aura kaya pinapunta niya doon si Jinwoo. At bigla namang dumating sa harapan ng pusa at sobrang gulat nito. At dahil ang ting pala ay ang kanyang amo na nagagalit ang pusa dahil nagingit-ngit naman sa galit ang pusa. Kaya nakita ni Jinwoo at ni Kaden ang pusa. Kaya naman bigla silang bigla namang nagwala si Kaden at sinabi niyang maghintay dahil ang lalaking yun ay sobrang lakas na kahit may special na ability si Jinwoo ay hindi niya kakayanin ang taong papahirap sa pusa. Kaya naman bigla namang umatake ang pusa sa lalaki at naman ay ginamit ng lalaki ang kanyang abilidad upang ihampas ang pusa sa pader at sa sobrang lakas nito ay napanganga ang pusa at tapakan pa ito ng lalaki at napakalaking potential nito upang ito ni Jinwoo. Kaya tinanong siya ni Kaden kung tutulungan niya pa din ang pusa, ngunit sinabi pa at nagdilim ang tingin ni Kaden kaya sinabi niya hindi niya kaya ang lalaki. Kaya naman hindi pa rin napigilan si Jinwoo at gusto niya talagang tulungan ang pusa. Tatakas naman ang pusa, ngunit ginamit naman ng lalaki ang kanyang special na abilidad upang ihampas ito sa semento. Lalapitan na ito ng lalaki ay hindi ni Jinwoo na kailangan niya ngayong tulungan. Kaya naman tinanong siya ni Kaden kung mabilis ka nga pero isa ring awakening ng lalaking yun, kaya naman hindi mo siya kayang talunin. Makikita naman sa mga mata ni Jinwoo na talaga naman seryoso siya. Kaya naman ginamit niya ang kanyang special na abilidad upang tulungan ng pusa. Palalapit na ang lalaki sa pusa ng kanyang binubugbog ay bigla na lumitaw si Jinwoo upang iligtas ang pusa at inatake siya ng lalaki, ngunit bigla namang nawala si Jinwoo. Sobrang gulat naman ng lalaki at tinanong niya kung saan ito nagpunta, kaya nagalit to. Ang dalawa naman ay tumatakbo at tuwang-tuwa si Jinwoo dahil nagawa niya yung abilidad. Tuwang-tuwa naman si Jinwoo dahil nailigtas niya ang pusa at napasigaw pa ito. Galit na galit naman si Kaden. Bumalik naman sa lalaki at sinabi niyang napaka-importante ng pusa. Pahanap niya naman ito sa kanyang disciple.